Sa gitna ng patuloy na kontrobersiya na bumabalot sa administrasyon ni Pangulong Kuting, naglabas ng matinding pahayag ang Vice Presidente na si Inday Sara at ilang matataas na general ng militar. Ayon sa kanila, hindi na nila nasisikmura ang kabalbalan na nagaganap sa pamahalaan na sinasabing nagpapabagsak sa tiwala ng taong bayan. Ipinahayag ni VP Sara na panahon na para magsanib puwersa at labanan ng mga mali at hindi makatarungang gawain sa gobyerno. Nagkaroon ng pagpupulong ang Vice Presidente kasamang ilang general ng Armed Forces of the Philippines or AFP at Philippine National Police o PNP. Layunin ng nasabing pulong na tiyakin ang mga hakbang na gagawin upang matigil ang anilay mga katiwalian sa administrasyon. Bagamat hindi pa ibinubunyag ang buong kompleto detalye ng kanilang plano, maring sinabi ni VP Sara na hindi sila mag-aatubili na kumilos para sa ikakabuti ng bayan. Binatikos din nila ang desisyon ni Pangulong Kuting na kanilang itinuturing na hindi makakabuti sa bansa. Sa gitna ng mga kontrobersyang ito, patuloy naman ang pananahimik ng Malacanang ukol sa mga ligasyon. Gayunpaman, inaasahan na magkakaroon ng eksperto ang mga hakbangin ni VP Sara at mga general sa politika ng bansa. Tila nagiging mas mainit ang sitwasyon habang inaabangan ng publiko ang susunod na hakbang ng magkakabilaang panig. Sa kabilaan nito, nananatiling nakabantay ang taong bayan sa mga susunod na mangyayari na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kasalukuyang kalagayan ng pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ating mahal na inang bayan ay nahirang na pinaka-delikadong, isa sa top 5 actually, sa pinaka-delikadong bansa. Okay? Lalo na ang Maynila dahil nandyan ang talamak na Polboronic, nandyan ang Malacanang na nagre-representa kung bakit most riskiest or most dangerous to live in our inang bayan. So ano ang end goal? Ano ang gagawin natin? But again, from the most riskiest mga palangga, recently ay alam niyo na siguro kung paano naging most riskiest 'yan, di ba? Dahil nga sa what? Unang-una, ang mga krimen na laganap na kahit sino na lang ngayon ay dinadampot, dinudukot, I don't know, hindi natin alam kung saan nila dinadala yung mga nawawalang mga personalidad, maaring nilulunok ni Lisa, mga nilulunok na mga satanas ang ating mga kababayan. And 8 hours ago, I would like to thank to my friend na lagi nagsisend sa akin ng mga links. Okay, kung meron akong puting ahas, meron din akong puting kuneho. Shout out to you, White Rabbit. White Rabbit, how are you, my darling? Thank you so much. You've been sending me a lot of information. But anyway, mga kababayan, from most riskiest, ay hinirang na naman ang ating mahal na inang bayan. Like 8 hours ago, article ng Esquire, supposedly ito ay, nag-lean on ito sa bangag na gobyerno. But tingnan natin, nahirang na naman tayo na sabi nga sa kanilang article, bakit ang ating mahal na inang bayan ay natanggal o na-kick off? Okay, na-kick off sa isa sa pinaka wonderful places to retire. Okay? So sabi dito, why was the Philippines kicked off the best places in the world to retire list? So natanggal na tayo kasi I think ng 2022, kung di ako nagkakamali, isa din na nahirang din tayo somehow na isa sa bansa na kung saan napakasarap mag-retire. 'Di ba? Isa sa bansa na napakasarap mag-retire, pero the question is, can you afford to retire in the Philippines? 'Di ba? So anyway, based ito sa article, mga kababayan, ay nahinirang na naman tayo na
tinanggal, niligwak tayo sa listahan, okay, ng mga bansa na kung saan masarap mag-retiro. Bakit kamo? Dahil unang-una, napakamahal ng healthcare service kung wala kang pera, kung ikaw ay retiree. Okay? Kasi ang karamihan na mga like sa Middle East, nung ako'y pumunta ng Thailand, may namit ako doon na bonggang-bongga. May shout out kay Lady Boss. May namit kami na prominent people from Middle East, doon nagpapagamot sa Thailand. Kasi they chose Thailand, unang-una, hindi corrupt yung kanilang bansa katulad ng Pilipinas, yun ang sabi sa amin, at mas mababang healthcare. So bakit nga naman sila pipili, 'di ba? Ng Pilipinas na kung sa immigration pa lang itatamnan na sila ng mga pulburon para mag-extort ng pera ang mga jutang ginimis na mga kabalan, ang mga feslak dyan sa ating gobyerno. So the reason why naligwak tayo sa listahan ng mga bansa na kung saan ma-okay sana magretiro dahil nga sa mataas na bang, okay, na crime rate at ang mataas na healthcare at walang maayos na healthcare service. Then mga palangga, ang pinaka nakatatak ay dahil ang ating bansa daw, ayon dito sa ulat na ito, ay walang kasiguraduhan, okay, na riskadal yung baha. Number one, isa yan sa baha. Hindi lang ang article ang ang binabasihan natin, kundi ito ay mga komento ng mga tao randomly from all over the world na sa recent na mga nangyayari dahil sa baha, dahil sa napakadelikadong sitwasyon, dahil nga walang kasiguraduhan ang gobyerno ni Bangag. So, pag-usapan natin in our basic understanding. Hindi mo kailangan magpakadalubhasa, mga kababayan, para maintindihan kung bakit ang minamahal nating inang bayan ay hindi nakasali sa mga bansa na dapat magretiro, yung mga expats or like me, di ba? Pag pumunta ako yung expat ang dating ko. But ganun pa man, why? Even us Filipinos, even us na mga nanirahan na dito, Europa, America, Japan, question, gusto nyo ba mag-retire sa isang bansa na bangag ang namumuno? Ako mismo, noong 2022, nung kinampanya ko si Bangag Jr., Crayola pa ako. Ang kaibigan ko, naalala ko, Marlica, pag nasikuting na yung presidente, sana maayos na yung Pilipinas, di ba? Kung napapanood niyo ko during that time, mga kababayan, binanggit ko na kapag nanalo na si Bangag Jr., magre-retiro na lang ako, early retirement at this beautiful age, na tutulong na lang ako sa komunidad, di ba? Kung ano yung may gagawa ko, magbubungkal na lang ako ng lupa, kami ni Karding, maghahabulan kami sa Pilapil, yung mga tipong ganun ba? Di ba? Sa aming kabundukan, magtatanim na lang kami ni Karding, di ba? Parang pang ano yan, pang mga comics ang mga eksena or telenovela. Ngayon, yun naman talaga pangarap ko noon eh. Ang pangarap ko ay pangarap nyo. Yung pala, ang pangarap natin, ibangon ng Pilipinas. Ang pangarap pala ni Bangag ay gawing pulveronic state ang ating bayan. So yung pangarap ko noon, mga kapalangga, na magtanim na lang ako ng you know what? Ito may mga pinafollow ako mga vlogs sa YouTube, na not politics. Yung mga nangingisda, yung mga nagbubungkal ng mga, yung nagtatanim. Alam mo ba na inggit ako sa buhay nila? I'm serious. Inggit ako sa buhay ng mga farmer, yung mga local farmer, yung fresh, fresh yung kanilang mga gulay, na talagang, yun lang yung buhay na simpleng gusto ko eh. Hindi kailangan kasi pag nasa bukid ka, kapag malapit ka sa resources, okay, resources ng dagat, okay, ng dagat, tama ba? Resources ng mga isda, okay, magtanim ka, ganyan. Yun yung buhay ko. Kaya pag nanood ako ng vlog, sabi ko, sana ganyan yung life ko. Kasi yun yung pangarap ko. Noong kinampanya ko si Bangag Jr., sabi ko, may kunting-kunti lang naman na lupang pwedeng bungkalin dyan. Okay, so yun ang gusto ko sanang gawin. Pero paano pa ako magbubungkal? We talk about paano ako magre-retire, early retirement sa Pilipinas
kung sa airport pa lang tatamnan ka na ng pulburon at dadamputin ka. Right? Katulad ng ginawa nila kay Mr. Okada. Oh, 'di ba? Nag-big investor sa Pilipinas, foreign investor, nagbigay ng jobs sa karamihan na Pilipino, nakipag-partner, okay, sa mga local business partners niya sa Philippines. Anong ginawa ng mga gobyernong ito? Anong ginawa ni Lisa? Anong ginawa ni Tambaloslos? Pinag-interesan ang kanyang negosyo kasama ang mga buwaka ng Genemes na mga tiwali na kasabwat nila. So para nila madiin, you know the story already, you know yung ano na lang, yung pinaka gist na lang ng istorya. Anong ginawa nila? Ginawa nila ng lahat ng kaletsyan, fabricated crime and everything. The billionaire, Mr. Okada, di ba, ay inano nila, binagshot nila diyan pa lang sa airport. So sino ang magi-invest, by the way, sa Pilipinas? And even me, even you, di ba? Kayong mga palangga, magre-retire ka pa ba? You OFW, yung mga immigrants, di ba? Pag tungtong mo pa lang ngayon, sir, baka naman may ano ka dyan, okay? O pag interesan yung mga gamit mo, doon pa na sa airport, pag interesan ang mga gamit mo, nanakawan ka ng sarili mong kapwa, Pilipino, okay lang it's not okay, but yung, buti sana kung randomly na nakawan ka, na snatch ka ng ganyan, yan, medyo, pa yan, although, in fairness, hindi lang naman sa Pilipinas nagkakaroon ng mga snatching na yan. Sa Paris, ang dami yan. Pero ako, hindi ako na biktima niyan kasi hindi ako nag-bus doon, Uber lang ako, mas easy. 'Di ba? Ganun yung ginawa namin. Ngayon, going back dito sa sa bansa nating mahal, paano ka magre-retire mga palangga kung most riskiest na, 'di ba? The reason why, eto yung pinaka-recent, yung baha na pinagsinungalingan tayo ng Jutang Genemes na gobyernong bangag na sinabi niya na may 5,500 na flood control. Yun naman pala, walang master plan, there's no such thing as flood control dahil binulsa nila ang pera ng bayan, which is 1-point-something trillion just for 2 years. At inamin mismo dyan sa hearing ng mga dyan sa Senado na wala naman talaga silang master plan. So what do you expect? Na mailagay tayo sa mapa ng mundo na napakadelikado, 'di ba? Ang manirahan o mag-retire o magbakasyon o even bumalik bayan sa ating palanggang inang bayan. Kasi ang mga yawa na mga kongresista, mga head ng mga departments like DPWH, DIL, lahat, name it, di ba? Ang intensyon nila, it's not for your country, for our country. But ang intensyon nila, wala silang pakialam sa inyo, mga kabalangga, na bahain man kayo, lumubog man ang inyong mga bahay, wala silang pakialam sa inyo. Imagine nyo, 1.13 ba? Trillion? O 1 trillion na lang pag-uusapan natin. 1 trilyong pera, tapos binaha kayo ng bonggang-bongga. Tapos anong sasabihin ng mga tagapagtanggol ni Kuting? Ang baha daw ay uncontrollable because it's a nature disaster. Really? 'Di ba? Really? Nature? Kaya ka nga meron dyan mandato para protektahan nyo ang mga sewerage system. Ang ating karagatan, kung napupuno na ng basura, di ba, tatanggalan mo ng basura, yung mga kanal, kalog, kung ano pa man dyan, mga tulay, lilinisin mo. At dyan napupunta ang pera, dapat ng taong bayan. Pero dahil wala sila labot sa inyo, mga palangga, ang pera ninyo ay nasa mga offshore accounts, nasa pag-aaral ng mga anak nila sa ibang bansa, o ang pera ay nasa kabit nila, o ang pera ay ginagastos nila sa pulboronic activity nila. So what do you expect? Magre-retire ka sa Pilipinas? Na kapag may crime, pag mayroon kang i-report na crime, nababayaran ang mga Jutang Genemes na tiwaling polis. Let's say naakyat bahay ka, di ba? Galing ka ng Amerika, kaya nga yung mga kaibigan ko dito, natatakot silang umuwi ngayon
Di ba ayaw, sabi sa akin, Miss Maharlika, ano na lang, Palangga, sabi niya, tsaka na lang kami uuwi kapag wala na si Bangag. See? Nakita niyo yung impact ng Bangag. Hindi muna kami uuwi. Magbabakasyon sana kami sa Pilipinas, pero sa Asia na lang kami magbabakasyon. Sa Japan, Singapore, and Thailand na lang muna kami kasi natatakot sila sa Pilipinas. Diba? Dahil sa bangag na administrasyon. Ang bangag-bangag na administrasyon, ayan, malinaw pa sa sikat ng araw na may isang Cathy Binag, after all the exposés na ginawa ko, statement ni Coseteng, statement ni Duterte, and now, witness na buhay na nakakita na si Marcos Jr. ay walang habas na sumisinghot ng pulburon at mismo ang asawa niya ay nag-aalok dito sa ating star witness para sumingot ng pulburon. Look at the media. Where are you? Asan kayo, mainstream media? Paulit-ulit na kayo ay dapat kakampi ng bayan pero kayo ay salot, kayo ay traidor, taksil sa inang bayan. Taktuwang sana kayo eh. Ha? Dapat kayo ang bahain dyan kung pwede nga lang mamili ang baha na dito ako sa ABS magbaha, dito ako sa GMA, dito ako sa 5, dito ako sa kung saan man. Diba? Kung pwede lang ganun, kung pwede lang utusan yung baha para maramdaman nyo yung hagupit sana. You don't care about your country. You care about your profit, your mga bunganga nyo na sinusupalpalan ni Liza Tanas ng gobyernong Bangag, kaya ayaw nyong iulat mismo ang star witness or eyewitness na si Miss Cathy Binag. Ayaw nyo, bina-brush off nyo. Ang gusto nyong i-highlight na balita, yung awayan ni Yulo, yung mag-ama, ay mag-ina. Yan ang gusto nyo i-highlight. Yeah? Imbis na i-highlight nyo ang napaka-importanting usapin na ang presidente at ang first lady ay walang habas na nagpupulburon. Yung awayan ng mag-inang Yulo, di ba? Although at least, you know, I hope mawakasan na at naawa ko sa nanay na umiyak. No? Masegway ko lang. I hope masettle na yan. At I hope itong batang ito ay hindi karmahin. Okay? Ayoko mag-wish ng ill sa mga taong walang utang na loob sa kanilang mga magulang. But sana, di ba, hindi yan karmahin yung batang yan sa pagpapaiyak sa kanyang magulang no matter what dahil sa isang pek-pek lamang. Anyway, mga palangga, inis ako, di ba? Nanay ako eh. Okay? Balik tayo. Ang kipay, marami yan. Pwede kang mamili ng iba't ibang caps. You know what I mean? Pero ang magulang, tandaan ninyo, ang magulang, lalo na kung hindi naman sanggano ang magulang nyo, kung hindi naman manggugurgor ang magulang ninyo, you have to love your parents. Yes, may pinanghuhugutan ako dahil nanay ako. But ganun pa man, yan ang ina-highlight ng bangag na gobyernong ito. Ha? I mean, ng media. Tahimik kayo, mga lintik kamo. Ha? Wala ni isa, and I hope, pero nag-usap namin ni Miss Cathy, meron natang mag-interview sa kanya na isang radio station. I hope matuloy, and let's look forward to that. Ngayon, mga palangga, ano pinag-uusapan natin? What is the end goal here? Most riskiest country. Okay? And now, by the way, okay? By the way, nagsalita ang mga military at kasabay na rin ang pagsasalita ni Inday Sara. Nagkaroon ng manifesto. Okay? Ang ating mga general, mga retired generals, I believe 90 generals based on the statement, based on the writing of Mr. Jarius Bondok na nabasa ko na kinukondena nila ang malawakang korupsyon, particularly dito sa 1.13 flood control project na hindi naman napunta sa proyekto. Imagine nyo, ang talamak na korupsyon. Trilyon na pera, yan ang ikinukondena ng mga general dahil ito daw ay napunta sa kickback, okay, o pandurukot. Pang-kickback, no? Pag nanakaw, hindi lang, ang durukot, liit lang eh. Pag malaking pangawat, pagbabribe sa mga contractors o pagbabribe sa mga kongresista, pagbabribe sa lahat ng mga tiwali. Now, there's no such thing as flood control. Taliwas doon sa sinasabi ni Marcos Bangag na mayroong 5,500. So, ibig sabihin ay
ghost project. Yun ay kathang-isip o yun ay walang tangible result. Kaya salita na ang ating 90 retired generals. Dahil ito ay ayon sa kanila, kasama dito ang pagpapabor sa kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kronis, mga katsuktsakan ng bangag na gobyernong ito. Kaya walang mabuo na mga proyekto para harangan o ma-prevent yung mga baha-baha na yan na hindi mga baha-baha na yan, napakalaki usapin yan para hindi kayo naghihirap, lalo na ngayon tag-ulan mga kababayan. Di ba? So yan ay nagsalita na ang ating mga palanggang retired general. So ano ang gusto nating gawin ngayon? Ano sabi ko nga, ano yung end goal ninyo? Ha? Sa kabila ng ang mainstream media ay nakasipir ang mga bunganga nila, wala silang pakialam sa inyo. If I were you, wag nyo nang i-patronize yang mga yan. Dahil sila ay parte ng pagiging salot sa inang bayan. Parte ng pagiging salot sa inang bayan. Lichong 10 channel. Thank you palangga. Ha? Ano ang gagawin ninyo? Ang dami na pong mga wala kayo. Okay? Ang dami na pong mga dahilan kung bakit kailangan yung kumilos. Ito nagsalita na ang 90 generals. Oh, by the way, nagsalita din si Inday Sara nga, di ba? Ano sabi ni Inday? Umaaray na sila. Dahil the same issue, mga kababayan, bago ko magtuloy-tuloy, sa end goal natin. Okay. 7 hours or 8 hours ago, ay nagsalita na si Inday Sara patungkol nga dito, yung kanyang mensahe sa ating mga kapatid na mga Pilipinong Muslim na nagpapasalamat siya na siya ay willing na bantayan o i-secure ang kanyang kaligtasan ng mga palangga natin, mga kababayan nating Muslim. Or tama, di ba? So ngayon, mga kababayan, ang mga sinasabi ni Inday Sara, bakit siya umaaray? Okay? Okay, sabi niya hindi daw mahalaga ang seguridad niya kundi ang kaligtasan ng ating bansa. Tama, 'di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, si Inday, sa mga Duterte na tinitira nitong mga bangag na ito, kahit anong gawing tira nila, nakakakain yan sila ng maayos. May seguridad pa rin kahit no matter what, meron pa rin. Okay? Kayo, okay, kaya umaaray ang mga general, umaaray si Inday dahil sabi niya pinamumunuan na tayo ng mga na walang malasakit. Okay, ibahin ko lang ha. Based sa kanyang sabi niya ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayahan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. So dapat, di ba? Pero walang malasakit dahil nga dyan pa lang sa flood control, dyan pa lang sa pagbabartik, pagpupulburon ni Lisa Tanas, pagta-travel ni Bangag Jr., panggigipit sa mga foreign investors, panggigipit sa mamamayang Pilipino, panggigipit sa mga OFW na tinatamnan ng kung ano-ano, kinukutungan, kinukuha yung kanilang mga gadgets, di ba? Nakapag, what do you call it, napagtripan ng mga tiwali dyan sa Bureau of Immigration, dyan sa airport, ay ninanakaw nila. So, ano ang kahitnan ng Pilipinas? Kung pinamumunuan na tayo ng mga hindi sumunod sa kanilang mga tungkulin. Okay? So, anong pinupunto de vista ni Inday dito? Ha? Kaya nananaig yung takot ng mga nanay, ng mga bagulang at ng buong sambayan ng Pilipino. Oh, sabi pa nga dito, ang Pilipinas bilang isang kapuluang dinadayo ng bagyo taon-taon, may komprehensibong plano dapat at mga matatag na infrastructure laban sa kalamidad. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control. Sinabi ko na yan kanina. So maaray, at least hindi na lang tayo nakakakita, di ba? The Vice President, the 90 generals ay nakikita nila. So ang media, bulag ba sila? So parang tayo lang ang nakakakita ng kababuyan nitong bangag na ito. Ang mga media tahimik. Not only that, not only media, kayo, yung mga sektor ng lipunan. Ano yung mga sektor? 'Di ba kayo ay may mga organisasyon,
kayo ay may like teachers, nurses, doctors, engineers, tindera sa palengke, motorcycle drivers o mga tricycle drivers, jeepney drivers, di ba kayo ay may mga union, kayo ay may mga samahan. Dapat sa inyo magsisimula ang pagkilos. Ang end goal na sa inyo. Pinangunahan na nangangabels ko to. Alindog ko na ang nakataya. Buhay ko na ang nakataya. May death threat na ako dahil sa mga buwakan ng Genemis na bangag polboronic na ito. Ano gagawin nyo? Sabi ko nga, kung tutuusin dapat wala na akong pakialam dyan sa Pilipinas eh. Dahil I'm here. Diba? Kahit naman manahimik ako, makakakalapang pa rin ako. Kahit na maging jobless ako sa sa Amerika, susuportaran ako ng gobyerno. You know that? Na pag pinili mo maging jobless dito, pipila ka lang somewhere there. May pagkain. Kung tatamad-tamad ka sa buhay mo, sa Amerika, hindi ka magugutom. Totoo yan. Pero pinili kong itaya ang alindog ko dito kahit gusto akong bangbangin ni Lisa at ni Bangag. Diba? Pero kayo, actually, enough for this panawagan sa mga active generals kasi hindi yan magsasalita hanggat sinasapalan ang bunganga nila ng pera ng bayan ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Diyan sila magaling. Mang-bribe. Bumili ng prinsipyo. Kaya kayo naman mga general, I wish na kayo ay dalawin ng dilubyo para maramdaman ninyo ang hagupit ng karma. Sa inyo nagsisimula, mga kababayan. Mga palangga, tatapusin natin to. Ang sabi ni Inday, ang Pilipinas bilang isang, binasa ko na yan. Ang Pilipinas, may healthcare system dapat na totoong mapapangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino at maibsan ang mga gastusing medikal tuwing darating ang sakuna. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may PhilHealth na imbes pag-igtingin ay kukunan pa ng pondo upang magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan. Yeah, sino ang may kontrol ng pera? Office of the President. Sino ang bakaw sa pera? Si Lisa Tanas at ang asawa niya at ang lahat ng kampo niya. Nakita niyo ba ang mga anak niyo, mga kapatid niyo, mga pamangkin niyo, lolo't lola ninyo na nagda-dialysis o may mga problem, whatever problem, health problem, hindi naaalagaan kung baga, bakit kayo hindi nahalagaan ng gobyernong ito? Dahil ang pera, based dito nga sa statement ni Inday, at ang pondo na 90 billion, imbis na para sa may sakit, pang sarili nila. Dinownload sa walang kinalaman sa healthcare. Tapos hindi ka kikilos, hindi ka lalabas, hindi ka magsispeak up day, pero yung pamangkin mo, yung kapatid mo, yung lolo mo, nandun sa public hospital na kulang na lang palayasin ng mga tiwaling doktor kasi wala kang pambayad. Paulit-ulit ko yung sinasabi, naging medrep ako palangga. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!